mga kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos at magbibigay po tayo ng reaction po dito po sa motor ni Tatay Simon na ito nga po ay may sidecar na po. At panoorin po natin yan kay Daddy Frankie at kung paano po ako'y natatawa po dito. Naalala ko po nung makita ko po yung motor na dala-dala ni Daddy Frankie na may sidecar na po. Ang naisip ko kaagad po si Anseng. Tawang-tawa po ako, ano? Kahit po ako ay kagagaling ko pa lang po umiyak dahil alam naman natin po na abang tumatagal po ay namimiss natin ang ating papa, ano? Ang tatay ko po ay, di ba, pumanaw na 25 days. Natatawa lang ako dahil kagagaling ko lang po nang napanood ko po na dala-dala ni Daddy Frankie yung motor na may sidecar na ang naisip ko kaagad po ay si Anseng. Kaya alam niyo po mga kapatid, may ipapanood lang po ako sa inyo ng counting clip po dito sa mga sinasabi ni Anseng, ano? Sinasabi mo kasi yung ganyan. Ayan na. Ito po ay yung nagpa-follow up si Kuya Oliver. Andiyan na agad eh. Matagal na akong umihiling sa kanya noon eh. Yung hindi umihiling, yun yung binibigyan niya. Daddy Frankie talaga ang magde-decide niya. Tama, Kuya Risky. Si Daddy Frankie maawain naman, kaya umaasa ako na sana maawa siya sa amin. Malakas kong Ay, alam mo, di ba? Sabi niya si Daddy Frankie maawain, kaya maawa siya sa amin. Sabi ni Kuya Oliver, di ba? Alam niyo po na dito po kay Anseng talaga. Ako ay parang, ito si Anseng talaga, hindi mo talaga mapigil ang bibig, kahit saan. Ngayon po, natutuwa po ako mga kapatid, at ito nga po yung, umuwi si Daddy Frankie na dala-dala po yung motor na may sidecar na po. Talagang napakaganda po yung sidecar dahil talagang panghanap buhay po. Pag nakita po, sabi ko, patay ka Daddy Frankie. Patay ka Daddy Frankie. Pag nakita yan ni Aling Anseng, naku, yan ang ihingin Daddy Frankie. Bakit yung hindi mga humihingi ay binibigyan mo ng motor? Ngayon mayroon pang sidecar ng pangkabuhayan. Ganun din sana ang ibigay mo sa amin para mapakain ko si Kuya Oliver ko. Diba? Ay, dito po ay talagang ako'y tawang-tawa talaga nung makita ko po na dala-dala ni Daddy Frankie. Yun talaga po ang pumasok sa isip ko na pag ito ay nakita ni Aling Anseng, nako po, patay ka Daddy Frankie. Ihilingin yan sa'yo na ganun din na may motor na may sidecar din ng pangkabuhayan para matustusan namin ang kabupag kain ni Kuya Oliver ko. Di ba po? Pero para sa akin mga kapatid, wag na lang intindihin ni Daddy Frankie si Anseng. Alam niyo po mga kapatid, kung bakit nabablog or nabibidyuhan ni Daddy Frankie si Anseng, dahil si Anseng po yung nakakausap about po kay Kuya Oliver. Dahil hindi naman basta-basta madala yan o mapacheck up po si Oliver kung wala si Anseng. Kaya po yan ang nangyayari po dito na nabablog po si Anseng. Mga kapatid, paalala lang po dahil kahit sino di po ay sana po maunawaan natin na mabibidyuhan at mabibidyuhan po yan si Aling Anseng. At alam niyo po mga kapatid, mayroon lang po akong sumagi sa isip ko. Nabasa ko rin po yan sa mga comment section po na siguro po daw mayroon dyan na nagsusulsol kay Anseng na humingi kay Daddy Frankie dahil viral ang kanyang kapatid, si Oliver. 'Di ba? Na sinasabi si Oliver pinagkakakitaan na ni Daddy Frankie. Pero ito lang po ang masasabi ko mga kapatid. Si Oliver po nang tuklasan niya ni Daddy Frankie o ma-rescue ni Daddy Frankie dahil iyan po ay na recommended po yan ni Ballpoint Man kay BPM. Ngayon po mga kapatid,
nabidyuhan, nag-viral. Kaya nga po nakalikom si Daddy Frankie ng 180,000. Ha? Pero yan po ay never po yan ginalaw ni Daddy Frankie. Mga tulong ng mga sponsor na magkaroon po ng pera si Oliver. Yung tulong na yun, dapat po yun ang ipinagagamot ni Daddy Frankie. Pero Daddy Frankie, hindi po yan pinakikialaman. Inipon niya para pira po yan ni Oliver kung sakali man pong pagaling. Diba? So, umpisa yun, iniipon lang yun dahil hindi po natin alam yung magiging kinabukasan ni Oliver. Kaya po yan, si Daddy Frankie, never niya po yan na binawasan kahit isang sintabos, mga kapatid. Yung pagpapagamot, mga gamot ni Oliver, pagpapacheck up, lahat po yan galing sa bulsa ni Daddy Frankie. Yun lang po ang masasabi ko. At ito po si Ansing, gustong kunin ang pera ni Oliver. Dahil daw po sa pagpapaayos ng bahay nila, sa pagpapabubong ng bahay nila. Kaya po, ang ginawa ng ibang sponsor, binigyan po siya ng pangpabubong. Pinapalitan po lahat po na kanilang yero. Ano pa po ang gusto nyong mangyari? Nakakapagtaka lang po kung bakit ito si Ansing. Bawat kilos, bawat buka ng bibig, may hinihingi po kay Daddy Frankie. Sa madaling salita, nung mabigyan ng baboy ng pangkabuhayan dahil yan po yung huling hiniling niya na tama na daw po pag siya po ay mayroon ng pangkabuhayan. Kaya yun po, hindi po ako nagdalawang isip. Ibinigay ko po yung pangkabuhayan na yun na sinasabi niyang gusto niyang mag-alaga ng baboy. Di po ako nagdalawang isip. Kahit alam kong mga viewers na magagalit sa amin ni Daddy Frankie, nagwalang kibo po ako dahil po ito alam kong makakabuti po dito sa pamilya ni Ansing. Dahil ang akala ko po, totoo yung mga sinasabi niyang pag nabigyan siya ng pagkabuhayan, ay hindi na siya makikialam sa pera ni Oliver. Pero po, di ko po akalain na maibigay yung baboy, agad-agad isiningit niya ang motor. Nabawasan na daw ang pera ni Oliver para pambili daw po ng motor. Imagine, mga kapatid. Sa totoo lang, mga kapatid, alam ko kung nagkakamali man po ako na walang magsulsul po dito kay Ansing na bawat kibot ni Ansing motor. Ngayon, mga kapatid, pag nakita ni Ansing yung motor ni Tatay Simon na may pangkabuhayan na, may sidecar na, sigurado po yan. Yan din po ang hihilingin ni Ansing. Diba? Nagparinig na nga doon sa makina ng pananahi, di ba? Lahat yan hihingiin. Pero para sa akin, kay Daddy Frankie, wag niya pong ibigay ang mga inihiling ni Ansing. Tama na, enough. Di ba? Kung nandyan man si Oliver at naipagawaan na ng bahay ni Daddy Frankie, suporta na lang kay Oliver yung gamot at kanyang pagkain. At kung titingnan natin kung anong magandang gawin natin kay Oliver para may pagkaunti siyang pagkakalibangan, pagkabuhayan niya, pagdating ng siya po ay nasa poder na ng kanyang mga kapatid. Sana naman po, huwag kaligtaan na si Oliver hindi pa po ganun kagaling. Ano po? Dapat po ang isipin ng kanyang mga kapatid na gumaling ng tuluyan ang kanyang mga kapatid di ba? Yung kapatid nila, ang ipokus nila hindi yung puro hingi. Di ba po?
Kaya tuloy na nakikita ko dito kay Oliver, parang nagagaya niya si Ansing. Oh, gusto niyang tricycle, 'di ba? Para daw po may tricycle sila. Oh, anong sabi ni Ansing? Tingnan mo, ay gusto rin ni Kuya Oliver na may motor para maipasyal namin sila. Oh, 'di ba? Kung gaano ka ambisyoso si Ansing. Doon po natin po ito ay isipin na si Daddy Frankie po hindi mo basta-basta yan mauuto, Ansing, dahil si Daddy Frankie alam niya po ang ginagawa niya. At kami pong mga tumutulong kay Daddy Frankie, 'di ba? Instead na maawa kami sa iyo, lalo po kaming nagagalit. Alagaan mo na lang mabuti ang iyong baboy. Kahit ilang tricycle or motor ang mabibili mo, magsikap ka lang, huwag umasa sa hingi. At huwag ka talaga pong umasa sa ibang tao dahil ang ibang tao po, hindi basta-basta yan magbibigay dahil po kayo ay malalakas pa, lalong-lalo ng asawa mo. Hindi responsibilidad ni Daddy Frankie tulungan ka. Nadamay ka lang dahil kapatid ka nga ni Oliver at kahit papaano po naawa ang mga sponsor sa'yo. Pero wag mong abusuhin dahil halos po na mga viewers na nagko-comment talaga nandyan po ang basher mo. Wag mong tawanan. Wag mong isipin na tatawanan ko lang kayong mga basher. Hindi ko na kayo pinapansin. Hindi ganun. Makinig ka naman, Ansing, sa mga sinasabi namin. Dahil si Daddy Frankie, hindi lang yan makapag-prangka sa'yo. Dahil si Daddy Frankie po, may ganun talaga siyang kabutihan. Na kahit po pinipiti ka na lang, hindi ka pa nagigising. Yan lang po mga kapatid, ang masasabi ko po dito sa panibagong biyaya na matatanggap po nila Tatay Simo na napakaganda po yung sidecar po ng binigay na motor ni Daddy Frankie. Talagang kompleto po. Napakaganda po talaga. Kaya ang sabi ko dito, luluhan ng dugo si Ansing sa inggit. Di ba po? Kaya mga kapatid, hanggang dito na lang at sana po ay ito pa pulutan po ng aral na hindi abang buhay aasa tayo po sa ibang tao. Magsikap para gumanda ang buhay. Hanggang dito na lang, mabuhay ang Pilipino at mabuhay po si Daddy Frankie. Please support natin Daddy Frankie at ang team niya. Team Daddy Frankie at si Aling Rochelle po, Aling Rochelle Vlog, please support po natin. At siyempre po, huwag nating kalimutan po si Malo de los Santos. Please po, share and like po tayo. At kung hindi pa kayo nakasubscribe kay Malo de los Santos, please subscribe Malo de los Santos. At mabuhay tayong lahat. God bless you mga viewers na patuloy na nagmamahal kay Daddy Frankie at kay Malo de los Santos. Mabuhay po tayong lahat. God bless you sa inyong lahat. Bye-bye. We love you so much.